Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Dito naman po tayo sa reklamo ni Arman Nunez, 39 anyos, isa pong technician mula po sa Caloocan City, para humingi po ng tulong po dito sa Kilos Pronto. Ano po bang problema nito? Adjust daw kasi yun ng Nobyembre taong 2016. Kasama po yung kanyang live-in partner na 4 na buwang buntis noon, abay nabundol at nakaladkad daw sila ng isang SUV, sports utility vehicle, dyan sa Mindanao Avenue sa lungsod ng Quezon. Nagkaroon daw sila ng kasunduan na may-ari ng sasakyan na babayaran ang hospital bill at danyo sa kanila. Pero matapos bayaran po initial hospital bill, ayun, para dong bula na hindi na nagpapakita sa kanila matapos po ang aksidenteng yon. Minabuti mo natin na kausapin po ang live-in partner po ni Arman. Walang iba kundi si Maria Teresa Benamir. Ano bang nickname nito? Si Maria Teresa. Mates, magandang gabi sa'yo. The number you dialed Ngayon. No, English yun, English. Okay, sinusubukan natin tatawagan muli si Maria Teresa Benamir. Isa po siyang, buntis po siya nung time na siya po ay nabundol po ng SUV. At ang sinasabi ho nitong complainant na si Arman, ito si Arman po ay talagang tumungo dito sa aming pong istasyon. At ang sinasabi ho niya, ang kanila pong nirereklamo ay walang iba, kundi si Elizabeth de Guzman. Isa pa naman po itong government employee ho. At ang kanya pong SUV ay may plate number ABP, Alpha Bravo Papa, 9264. At ang sabi, tutulungan naman daw sila. Mabuti, meron po silang initial na pag-uusap. Yun nga lang, yung pagtulong mo sa kanila ay ginawa pong installment. Hanggang sa iniwan na sila sa ere at wala na hong kasunod na tulong. Abay, kung kayo po'y nakikinig at nanonood po, Elizabeth de Guzman, isa ka pa naman pong government employee, abay, mahiya ka naman po. Sa perwisyon dulot po ng inyong pong pagbangga ho dito sa ating pong kababayan, isa pong buntis, abay, kawawa naman po. Sana po'y matulungan niyo po muli. Okay, ayos ba si Maria Teresa Benamir? Okay, Maria Teresa Benamir, si Alex Santos po to. Magandang gabi ho sa inyo. Mates, magandang gabi ho. Medyo putol-putol, no? Hindi malinaw ho yung kanyang signal. Well, anyway, ulitin natin. Pang-isa pa. Maria Teresa Benamir, magandang gabi ho. Wala talaga. Direct? Siguro, naiparating naman ho natin ang ating pong panawagan kay Elizabeth de Guzman. Isa po itong government employee. Madam, ay sigurado naman po may kaya ho kayo. At siguro maawa naman ko dito sa mag-live-in partner na sina Arman at ito pong kanya pong live-in partner na buntis si Maria Teresa Benamir. Ayos yung una po niyo yung ginawa. Pero yung susunod na pambayad sana nila, inyo po silang iniwan sa ere. Ma'am Elizabeth de Guzman, government employee, please naman po, tulungan po natin sila. Okay, nasa linya po ang investigador po ng kaso, walang iba kundi si SPO2 Willerson Failoga. Siya po ay investigador po ng Quezon City District Traffic Enforcement Unit, dyan po sa Novaliches, QC. SPO2 Willerson, magandang gabi sa inyo. Good evening, sir, and Happy New Year. Opo, Happy New Year rin po. SPO4, ano pong pwede SPO2, ano pong pwede may tutulong natin dito sa live-in partner po na sina Maria Teresa Benamir at kay Arman Nunez na sila po ay humihingi ng tulong at gusto nila siguro kasuhan itong Elizabeth de Guzman, sir? Tama kayo, sir. First and foremost po, we already advised yun nga, sila ma'am Teresa. Yung biktima po Opo, na i-file ang kaso last Opo. December 27 and beforehand pa po kasi yung negotiation nila, yung initial negotiations nila wherein mayroon naman pong admittance and confirmation coming from the suspect na sasagutin nila yung mga anuman through insurance, hindi nag-failed po. Kaya sabi ko po sa kanila, they do have that prescriptive period para i-file na po yung kaso. Pwede naman lang po na itawag sa amin at kami na po na lang ang mag-file para hindi na po sila maabala. Ngayon, pumunta po si Sir dito, yung asawa ng si Arman Nunez. Oo,
Oo, pumunta po rito noong December 27. Opo. And then nag-usap po kami, sabi niya, sir, sabi niya, mamayang 3, mag-uusap po ulit kami. Oo. That was December 27. Sabi ko, may ongoing pala kayong negotiation. Feel free to continue if you wanted to. Now, hindi yata nag-materialize. Hindi Yes. pa ako kami ina-advise kung isinampa niya na yung kaso. Kinuha niya na po lahat yung mga original copy because he cannot file the case if Xerox lang ang hawak niya. Oho. Kaya binigay po namin sa kanya lahat kasi sabi niya, siya na lang po ang magpa-file. Oho. In any way, sir, the best, i-assist ulit namin siya. Bumalik ako siya rito. I-assist namin siya personally to file the case. And Oho. then, nung nga palang January pumunta rin po rito yung suspect. Okay. Sabi ko, Madam, what had happened? Last December 27, pumunta po rito yung victim. Oh, ano sabi ho? Claiming that you did not, you are not complying. Complying with the promise. Yeah, Oho. meron naman po siyang mga statement na sila po ang dalawa nakakaalam. Ang sabi ko, ganun ho ba? Okay, ma'am, if ever na-file po yung case, the ball will be on the court na, sa court na mag-uusap yan. Oho. Sabi ko, the problem there is, sabi ko, talagang harapin nyo sila dahil kayo naman po talaga ang assailant doon. Oho. Pero SPO2, mas maganda ho sana kung tinupad lamang ho nung suspect mo ni Elizabeth. Yes, sir. No? Yes, sir. Yan po ang hindi naman pray pwede namin humantong ito sa kasuhan kung talagang tumupad lamang po itong si Elizabeth. Actually, sir, they do have extended their Yes. assistance. Kaso lang po medyo yata may problema sila sa Pera. financial. Oo, parang Oo. sabi ko nga you can talk to their insurance to claim. Kasi diyan naman po yung insurance eh. Oo. Siguro, pagbigyan ho natin ng pagkakataon, ito pong si Elizabeth, maaring, yun nga, valid naman ang reason niya. Baka wala ho siya talagang pondo para ipagpatuloy po yung pagpapagamot mo dito sa kanila pong naperwisyo. Pero Yes, siguro, kung magmamatigas pa rin po ito si Elizabeth, kayo na po, sir. Kami po ilalapit po sa inyo. Matulungan po natin itong Yes, sir. mag-living partner po. We will be, sir, we will be, assisting the victim. Yes. Up to the end, sir, na makuha niya po yung justice para sa kanila. Oho. Kasi meron naman po talagang clear negligence on the part of the, suspect. Pero kompleto naman po tayo sa mga papeles po, sir, no? Yes, sir. Based po sa investigation po we do ninyo. have the medical of the victim, Yeah. the police report is already here, the registration, the sworn statement of the victim, including the complaint of the victim, and so forth, sir, includes pictures. Oo. Okay, SPO2 Willerson Failogat, maraming salamat po, sir. Kayo Yes, po sir. malaking God bless tulong you, po. sir. Malaking tulong po kayo, sir, sa... Sir, please advise them to proceed to our office. Sige Our po. office will happy to extend again our assistance to them. That's nice, sir. Thank you so much po, SPO2. At siguro Yes, sir. kami po sasamahan po ng KP team. Ito pong mag-live-in partner na si Arman Nunez at si Maria Teresa Benamir. At Sige ikaw po, naman, sir. Sige thank po, you, sir. Maraming salamat po. Okay. Elizabeth de Guzman, kung ikaw'y nakikinig, nanonood ng Kilos Pronto, may pagkakataon ka pa. Dito na ho, huling hirit na lamang ho to. Kapag hindi po rin pa ninyo pinatupad, abay kaso na ho, haharapin ninyo. At mapapahiya talaga kayo dito sa Kilos Pronto.